Yan pala guys, ganito pala pagkuha ng chassis number ng Isuzu Elf. Yan, pag stencils to, so nasa gilid lang ng chassis sa harapan. So makikita nyo yan, either kanan or kaliwa. So ito naman nasa kanan. Ayan yung chassis number nya. Babakat nyo lang, linisin nyo muna, tapos bakat nyo, gamitan nyo ng lapis, babakat na yan sa bond paper. So ayan ginagawa ni partner ko. Yan yung chassis number ng Isuzu Elf. So, makita nyo siya dyan. Kasi kailangan to ipaparehisto sa LTO. So next natin dyan yung engine number. Nasa gilid ng makina, nasa ilalim to ng alternator, kaya binaklas muna namin yung alternator para pag stencil ng engine number nya. Andito yan, dito sa part na to. Ito. Yan, itong part na to, side na to. So ito yung alternator kasi dito Ando yung alternator, nakabaklas. Tinanggal muna dito. Tapos ang gagawin namin dyan, kukuha muna ng masking tape, packaging tape. Yan, tapos ayan, titirahin na, kakarbonan. Pwede niya karbonan nyo muna para babakat yung engine number. So ayan yung ginagawa ni partner. Yan. So ayan, pinaplat para didikit sa packaging tape yung carbon na pinahi dun sa engine number. So ganyan na po paggawa pag nag-stencils ka ng Isuzu Elf. So halos lahat yan, 4HL1, 4HG1, 4HG2, ayan, 4HF1. Andito yan madalas sa kanan bahagi ng makina. So medyo mahirap lang kasi sa ilalim ng alternator. Para makagalaw, kailangan talaga baklasin yung alternator. So ayan na. So ayan, kaya kulay blue yan dahil may carbon yan. Kinarbonan muna. So yung i-attach natin dito. So ayan. Tapos didikit ko yan dyan. Ayan. So yan na yung chassis number, engine number. So pwede natin tong iparehistro kasi medyo malaki yan pag truck. Hindi mo pwedeng dalhin ng yan doon sa LTO. So kailangan dokumento nya lang, yung ORCR, yung stencils. Ayan, para mapa-update na yung rehistro. So yan guys, sana may natutunan kayo kung saan naka location yung chassis number at engine number ng mga Isuzu Elf, kung saan nyo makikita. Maraming salamat.